So this month of July, we are talking about stay focused. At ito na po yung pinaka-last Sunday, no? So marami tayong natutunan na kapag pala tayo ay nag-focus sa ipinapagawa ng Diyos sa atin, sa purpose ng Diyos para sa ating buhay, ay malaki ang naitutulong nito sa atin. Focus helps us to work faster. It helps us to work better. And focus helps us to achieve more for the glory of God. So when we say focus, focus is the ability to give our full attention, energy, and concentration to what matters most. Napag-usapan po natin, mga kapatid, that we have to set our mind on the things above. Ibig sabihin ay hindi lamang po tayo mag-focus dito sa mga bagay sa mundong ito. Dahil sa mundong ito ay napakarami pong mga distractions. At to set our mind on the things above, we have to value the treasure of heaven instead of the treasure on earth. So hindi naman po masamang tayo mag-ipon, mag-impok ng pera, pero dapat nating tandaan na lahat ng mga na-acquire natin dito sa mundo, lahat yan ay lilipas, mawawala, magdi-depreciate, o pwedeng maglaho. Pero yung ginagawa mo para sa Diyos, ito ay mananatili magpakailanpaman. So, we have to give a highest priority to the kingdom of God. Dahil pagka inuna daw natin ang kaharian ng Diyos, ang naging focus ng isip natin ay ang kaharian ng Diyos, hindi daw po tayo magkukulang. Because the Bible says, when you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things we need on earth will be given to us. We will receive everything we need. Kapag ka po tayo ay nag-focus at ating binigyan, mga kapatid, ng priority ang kaharian ng Diyos. And aside from that, we have to live on eternal things instead of temporary things. Tayo po ay mas ipagtanggol natin yung mga bagay na mayroong kinalaman sa kaharian ng Diyos. Then last Sunday, we talk about or keep your eyes on the right path. So, kamusta na ang ating paglakad sa buhay na ito? Kamusta ang ating mga ginagawa araw-araw? Are we in the right path? Are we in the right direction? O tayo ay lumilihis na ng ating direction? So kapag nakikita natin na ang ating pong nilalakaran ay tayo palihis na at palayo na, kinakailangan let us fix our eyes on the right path. Bakit po? Dahil kapag ipinix natin ang ating sarili on the right path, makakarating tayo dun sa destination na inihanda ng Diyos para sa atin. Okay, so ito po yung last part ng ating pong message. Ngayon pong month of July, ang pamagat po ng mensahe na aking pong share about sa atin is about danger of losing focus. Danger of losing focus. Ano po ba ang mangyayari kapag tayo ay na-defocus? Yan. Kapag nawala tayo sa focus. Ang mga estudyante, ano kayang mangyayari kapag nawala ka sa focus sa iyong pag-aaral? Yung mga working, anong mangyayari kaya sa iyong career kapag ikaw ay nawala sa focus sa iyong trabaho? Yung mga businessmen, women, ano kayang mangyayari sa iyong negosyo kapag ikaw ay na-defocus? Meron akong isang kilala na siya po ay successful. This is a true to life story. Successful siya sa kanya pong mga negosyo. Dahil sa siya po ay hindi naman siya nagtapos. Hindi naman siya nakapag-aral ng MBA or nakapagtapos ng MBA. Pero talagang binigyan lang talaga siya ng Diyos ng gift para makapag-business. At siya'y sumagana dahil sa kanyang pagdinegosyo, nagkaroon siya mga sasakyan, nagkabili siya ng mga lupain, ng mga bahay. Talagang that time, ang kanya pong business ay growing. Pero alam niyo po ang nangyari, yung kanyang mga kumare at mga kaibigan ay isang araw ay niyaya siya na mag-casino. Mag-casino siya. Dahil focus ka naman masyado sa trabaho, mag-relax ka din naman paminsan-minsan. Siya po ay nag-casino. At sa kanya pong pagsali, ang unay, nanalo agad. Aba, ang bilis pala ng pera doon sa casino dahil nanalo agad. Ang laki ng kanyang napanalunan. At dahil siya nanalo,
Anong ginawa niya? Bumalik uli siya doon sa casino house. At ano po ang nangyari? Siya po ay natalo. At dahil doon gusto niya makabawi, bumalik uli siya pagkatapos natalo uli siya. At dahil gusto niyang makabawi, bumalik uli siya doon at nagsugal hanggang talo ng talo hanggang sa ang kanyang negosyo ay hindi niya na asikaso, napabayaan, nag-down, na ibenta niya ang kanyang sasakyan, mga lupa, mga bahay, at siya ay nagkautang pa. At nagkakaso pa siya dahil dami niya ng mga inutangan na hindi niya nabayaran at nag-i-issue siya ng mga checking talbog. Bakit nagkaganon? Dati naman ay successful ang kanyang buhay, maganda takbo ng kanyang negosyo. Ba't ganon ang nangyari sa kanya? Bakit naging worse ang ending ng kanyang buhay? It is because siya po ay nadi-focus. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, stay focused. Yan. Para tayo ay mag-stay focused, tatakutin ko kayo ng konti. Yan. Ano ba yung danger? Ano ang danger kapag ang isang tao ay nawala sa focus, sa kanyang concentration? Okay? So, basahin po natin ang sinabi po ng Bible sa Matthew chapter 14, verse 22 and 33. Sabi po dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Okay? Sa verse 23, matapos niyang paalisin ang mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantalang ang bangka ay nasa laot na ngunit sinasalpok ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Sabi naman ng verse 25, nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi, multo! Sigaw niya. Okay, sabi ng verse 27, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kayong matakot. Ako ito. Yan. Sabi ni Jesus yun. Okay? Sabi ng verse 28, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo akong pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabaw ng tubig. Okay? Sumagot siya, halika! Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Sabi ng verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin po ninyo ako, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-alilangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Agad siyang inabot ni Jesus at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. May the Lord bless His word this morning. Ito pong binasa ko po sa inyo is a real story. Hindi lang siya kwento lang na katahang-isip na kwento. That story is a true-to-life story or real story. Nung ang Panginoong Jesus ay nagmi-ministry pa dito sa lupa, kasama ang kanyang mga disciples, pagkatapos po ng kanilang mga conferences na naganap doon sa wilderness, inabot po sila ng hapon, kaya ang ginawa ni Jesus ay yung kanyang mga alagad, pinauwi na sa kanila. At si Jesus naman, pinauwi na rin yung mga tao kasi tapos na ang program, tapos na ang conference. At si Jesus po ay umakyat muna sa bundok at siya po ay nanalangin sa Ama. Ano po ang matututunan natin dito po sa story na ito, mga kapatid? Napakarami pong mga messages ang ating pong marireceive o ating matututunan dito po sa story na ito. Na napakahalaga pala na sa lahat ng ginagawa natin, saan man tayo pumunta o ano man ang ating gagawin, ay dapat ay huwag nating kakalimutan na tayo ay manalangin sa Diyos at humingi sa Diyos ng kalakasan. So, yung maghapon,
na nagtrabaho ka, ay exhausted ka, malamang. Ikaw ay malamang manghihina ka kasi lahat ng energy mo, binigay mo sa trabaho mo eh. Lalo na yung mga speaker, yung mga nagsasalita. Ang katumbas daw po ng isang oras na pagsasalita, yung intensive na pagsasalita yung talagang powerful eh. Parang 8 hours kang nagtrabaho. So si Jesus po, dinismiss niya yung mga tao, pinauwi na. Pero siya, instead na mamasyal o kung saan siya pumunta, siya po ay umakyat sa bundok. Ba't ba siya umakyat doon sa bundok? Pag tiningnan ninyo po, kaya po siya ay umakyat doon sa bundok ay para ano daw? Para daw po siya ay mag-pray. Prayer is the only way para tayo ay makakonect sa Diyos. And I am telling you, madaling madifocus ang isang tao kapag wala ang presence ng Lord sa kanyang buhay. The presence of God is our ultimate covering. Kumbaga sa payong, yan yung iyong pangharang sa iyong ulo para hindi ka mabasa. God's presence is our protection. God's presence serves as our protection. God's presence is the source of our strength. God's presence give us energy to continue to move forward even things get hard. Kaya kung wala kang presensya ng Diyos, mahihirapan kang umabante o umusad o mag-move forward without the presence of God. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kaya itinalaga ng Diyos ang 7 araw para ikaw ay makatanggap ng panibagong kalakasan. Di ba sabi ng Biblia, 6 na araw kayong magtatrabaho at sa 7 araw kayo ay magpapahinga. Yan. Anong ibig sabihin nun? We must rest in the presence of the Lord. Kaya gusto ng Diyos na ikaw ay ma-recharge. Kasi yung pong mga car ngayon, mga car na bagong lumalabas na car ngayon, yung mga e-car, yung mga battery, tumatakbo siya sa pamamagitan ng electricity. Yan, matipid. At saka marami na ngayon bumibili. Pero yan po, nalolobat yan. Tatakbo lang yan ng 15 hours, 20 hours, depende sa kung gaano kadami ang na-charge na electricity doon sa power bank, doon sa kanyang baterya. Pero yan, pag yan ay empty na, hindi na yan naandar. Kahit pa yan ay brand new. Gayon din sa buhay po natin. Kahit gaano kaganda ng iyong plano, ang mga layunin mo sa buhay, anong kaganda ng iyong mga strategy, anong kaganda ng iyong mga naiisip gawin, at alam mo ang lahat ng mga diskarte, kung wala ang lakas ng Diyos sa iyong buhay, hindi ka makapag-perform ng ayos. Sa iyong pag-aaral, sa iyong career, sa iyong trabaho, sa iyong negosyo, o maging sa ministry. Hindi tayo makapag-perform ng ayos without the presence of God. Then ang sabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. So kung wala tayo sa Panginoon, hiwalay tayo sa Kanya, wala sa atin ang presence ni God, hindi tayo magtatagumpay sa mga pagsubok, sa mga problema, even sa mga demonyo na nasa ating paligid na hindi natin nakikita. Kaya kailangan natin ang lakas ng Diyos. Akala nung iba, kapag umaattend po kayo sa church, nagsasayang lang kayo ng oras. Nagsasayang lang kayo ng oras sa pagpunta sa church, wala naman kayo na ginagawa, nakaupo lang kayo, nakikinig. But they don't realize na habang nakaupo ka, pinapalakas ka ng Diyos. Binibigyan ka ng Diyos ng maliwanag na isip. Binibigyan ka ng Diyos ng clear direction. Tinuturuan ka ng Panginoong magdesisyon ng tama. Alam niyo mga kapatid, kapag maliwanag, malinaw ang ating isip, madali tayong makakonsentrate. Di ba? Nasubukan niyo na ba na from Monday to Friday, stress na stress kayo. Very stressful ang iyong trabaho. Paano magiging malinaw ang ating isip? Just take a rest in the presence of God. Umattend ka sa church, makinig ka ng mensahe ng Panginoon, mag-worship ka. Maya-maya yung magulo mong isip biglang magiging clear at makikita mo na ng malinaw ang iyong direksyon na lalakaran. Parang yung dumaan ka sa car wash station na madumi na pala yung windshield ng iyong sasakyan na kailangan mong ipalinis yon para makita mo ng maayos at maging clear yung iyong dinadaan ng linya. Gayon din, minsan nagiging blurred ang ating pananaw sa buhay, nagiging mali na yung ating perspective kasi ang ating pong isip was bombarded ng mga naririnig natin sa social media, sa stream media, sa mga taong nasa ating paligid.
Pero ang trabaho ng salita ng Diyos ay i-fix ang ating isip at i-tune in sa presence ni Lord. Now, what happened nung ang mga alagad ay lumarga? Sila daw po ay hindi makaabante. When you read that verse, hindi po sila makaabante dahil pasalungat sila sa hangin. Ano sabi ng Bible? Do not conform. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 and 2. Do not conform to the pattern of this world. Sa agos ng mundo. Sa totoo lang, ang hirap pong salungatin ang kasalanan, ang temptation without the presence of God, without prayer. Kapag binasa ninyo po yung passage na yon, bakit hindi sila makasulong? Ba't hindi sila makaabante? Kasi dahil po sa hangin, sila ay pasalungat. No? Alam nyo po, may dalawang bagay tayong pwedeng pagpilian. Umayon sa takbo ng mundo o salungatin ang principle ng mundo. Pero napakahirap po mga kapatid na salungatin ang principle ng world without the help of God, without the presence of God, without the Word of God. So yun po ang dapat nating matandaan. Hindi natin kayang magtagumpay mag-isa lamang. Kailangan natin ang tulong, ang lakas ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, we can do all things through Christ who give us strength. Now, sa story na yon, mga kapatid, nung makita ni Jesus ang situation ng mga disciples na habang sila po ay nasa bangka, ay hindi po sila makamove forward. Ano po ang ginawa ni Jesus? Nung madaling araw na, si Jesus po ay sumunod. Pinuntahan sila na ang ginawa ni Jesus, hindi po siya sumakay sa motorboat, hindi po siya sumakay sa speedboat o sa bangka, o hindi siya sumakay sa yate. Saan siya sumakay? Sa tsinelas. Sabi ay siya daw po ay sumunod sa kanyang mga disciple, pero siya ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi po nung iba, siguro low tide daw, kaya nakalitaw yung mga bato, kaya naglalakad sa tubig. Hindi po sinabing sa dalampasigan naglakad, kundi mismong talagang sa tubig at nasa laot naglalakad sa tubig. Alam niyo po, mga kapatid, yung tubig ay pwedeng mag-represent yan sa atin sa maraming mga bagay. Ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon sa iyong buhay? Maalon ba? Maalon ba ang sitwasyon mo? Ibig sabihin, marami ka bang problema? Marami ka bang mga challenges? Marami ka bang mga iniisip ngayon na hindi mo na alam kung anong gagawin? Pero sa Panginoon, yung hard things is easy para sa Panginoon. Yung difficult for us is very easy to Him. Yun ang dapat nating maintindihan. Yung mga imposible para sa atin ay posible para sa Kanya. Yung mahirap gawin para sa atin, madali lamang para sa Kanya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, tanungin mo siya, ano ba ang sitwasyon mo na nahihirapan ka ngayon? Yung hirap na sitwasyon mo, parang hindi ka makausad, hindi ka makaalis. Pero para kay Jesus, yung mahirap gawin para sa iyo, madali lamang para sa Kanya. Ngayon, kung madali para kay Jesus ang lahat ng bagay, why don't you try to come to Him? So, ngayon mga kapatid, habang si Jesus ay naglalakad sa tubig, nakita ng kanyang mga alagad na si Jesus po ay naglalakad sa tubig. Kaya ano po ang naging reaction ng mga disciples? Ano po ang naging reaction nung makita nila na may naglalakad sa tubig? Sabi ng verse 26, kinilabutan daw po sa takot yung mga alagad ng makita nila na may lumalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Ang sabi nila, multo! Sigaw nila. Sino dito pong nakakita na ng multo? Hindi ho yung kaninang umaga nung nananalaming kayo. Yung multo talaga, tapos biglang natami. Nakakita na ba din ng multo? May nakakita, magpa-deliverance kayo. Multo! Sabi ng mga disciples, sa takot po ng mga alagad. Bakit, pastor? Hindi ba nila na mukhaan na si Jesus yon? Try to imagine that kung nabuhay ka noong unang panahon, na ang bangka, walang ilaw, wala naman po silang flashlight, at saka wala naman pong mga street light dahil nasa dagat sila. Try to imagine that,
Kapag ka po kayo ay nasa gitna ng dagat, tapos yung bangka ninyo walang ilaw. Wala pa naman nun solar wala pang solar noon, kaya wala pang mga pailaw na pwedeng gamitin sa sa kanilang mga bangka. Talagang bangka lang talaga. Kaya nakita lang nila na may parang anino na naglalakad sa tubig, kaya sila po ay natakot. Dahil akala po nila ay multo yung naglalakad sa tubig. Pero si Jesus po ay nagsalita agad at sabi niya, "Ako ito! Hindi ako multo." So alam niyo po, minsan, dahil sa tayo ay defocus, dahil sa tayo ay na-defocus, minsan yung tulong ng Diyos, iniisip natin hindi sa Panginoon galing. Minsan, yung kilos ni God, iniisip natin hindi si God yung kumikilos. Di ba? Ganun. Uy, nagkataon lang. Coincidence. Sometimes, we miss the miracles. Dahil tayo ay masyadong defocus at nakapokus tayo sa ibang mga bagay, hindi natin napapansin na ang Diyos pala ay kumikilos na sa ating sitwasyon. Tayo pala ay tinutulungan na ng Diyos sa sitwasyon natin ay hindi natin napapansin na tayo pala ay tinutulungan na ng Diyos. At minsan, sinasabi natin, kung may Diyos, bakit ako pinababayaan ganito? Maghirap, mamroblema. Pero hindi mo napapansin na sa gitna ng iyong problema, ay pumupunta na pala sa iyo si Lord. Ikaw ay kino-comfort, ikaw ay pinapalakas, ikaw ay kanyang tinutulungan. Sabi ng Lord, ako ito. Ngayon po, mayroong isang naglakas loob sa kanya pong mga alagad. Sino yon? Si Pedro. Siyempre, ano ba ang feeling na natatakot? Lord! Siguro gano'n, no? Kaya ba talaga yan? Kaya yan! Sige, papuntahin niyo ako sa inyo. Ay, anong sabi ni Lord sa kanya? Sige, come! Naku, si Lord nga. Siguro, paano kaya nag-respond si Peter? Siguro, kabadong-kabado siya. Kinakabahan siya doon sa nangyayari. Doon sa situation niya. Sa palagay ninyo, si Peter lang ba ang nakakita na mayroong naglalakad sa tubig? All 12 disciples, they saw Jesus walking on water. Pero si Peter lamang po, mga kapatid, ang mayroong lakas ng loob na sumubok, na i-challenge kung talagang si Lord yun. Sige Lord, do a miracle for me. Perform a miracle for me. Pupunta ako diyan. So, ngayon mga kapatid, I will share to you from this story muna yung three dangers that you can see when you lose your focus on Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi, keep your eyes focus on Jesus. Hindi sa mga kamalian ng mga tao sa church, hindi sa mga shortcomings or sa mga weakness ng ibang tao. Hindi sa nangyayari sa ekonomiya, hindi, huwag ka doon magpo-focus. Hindi doon sa nangyayari sa gobyerno o hindi doon sa mga politiko, huwag ka doon mag-focus. Saan ka magpo-focus? Ang sabi ng Hebrew, chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. So, kung meron ka mang mga negative situation, challenges, meron ka mang kahirapan na pinagdadaanan ngayon, o meron kang mga sakit, o meron kang mga struggles, huwag kang tumingin doon sa hindi mo kayang gawin. Tumingin ka doon sa kayang gawin ng Diyos, doon sa iyong sitwasyon. Huwag kang tumingin doon sa sitwasyon. Tumingin ka sa Diyos na mayroong kapangyarihan na magbago ng iyong sitwasyon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, look unto Jesus. Bakit? Kapag ikaw nakatingin ka dyan sa iyong katabi, maya-maya, yung iyong katabi ay tinamad na magpatuloy sa Panginoon. Ano mangyayari? Tatamadin ka na rin kasi tinamad na siya, hindi na siya nagpatuloy.
Alam niyo po ba, nung pumunta kami sa church, ang dami kong mga kasabay na pumunta kami po sa church. Pero majority noong mga kasama ko sa church, pati yung mga ibang mga nag-encourage sa akin para pumunta sa church, ay hindi na nagpatuloy. Pero I keep moving forward. Bakit? Sapagkat hindi doon sa mga taong nasa tabi mo, sa paligid mo, nakasalalay ang iyong salvation. Ang salvation mo, ang kaligtasan mo, ay nasa ating Panginoong Jesus. Sa Kanya ka tumingin. He is the source of your blessing. Kapag halimbawa may mga pagsubok ka, minsan, ikaw ay makaka-experience ng persecution. Sasabihin ng iba, naku, nasiraan ka na ng ulo dyan sa pag-Bible na yan. Punta ka na punta sa church pag linggo. Ano bang nangyayari sa buhay mo? Just keep focus on Jesus. Mag-focus ka lamang sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi siya ang magliligtas sa iyo. Siya ang magdadala sa iyo sa langit. Hindi yung mga tao na nasa iyong paligid na nagsasabi ng negative against your faith. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, look unto Jesus. Sa Kanya ka tumingin. Dahil pag tumingin ka sa Panginoon, siguradong maganda ang mangyayari sa iyong sitwasyon. Amen? Ano po yung tatlong danger when we lose our focus on Jesus? At tingnan natin dun sa eksena ng kwentong ito na kapag tayo, ang ating paningin ay nabaling sa ibang bagay at hindi tayo na tumingin sa Panginoon, ito ay pwede ring mangyari sa ating buhay. So, number one, mga kapatid, kapag ang ating focus ay inalis natin sa ating Panginoong Jesus, you will remain where you are. Mananatili ka na lamang doon sa iyong kinalalagyan. Ibig sabihin, ikaw ay mai-stack up o ikaw ay mapiprease. Yung pong mga alagad ng ating Panginoong Jesus, lahat po sila ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Lahat po sila ay binigyan ng Diyos ng kakayahan to perform miracles. Pero, hindi po sila lahat ay nakaranas na makapaglakad po sa tubig. For some reason, si Lord po, wala po siyang pinipili. Hindi niya paborito si Peter, kaya siya lang yung nakalakad sa tubig. O Peter, ikaw lang yung favorite ko, ikaw lang makakalakad sa tubig. Yung 11, hindi. Hindi, lahat sila pwedeng makalakad sa tubig. Pero bakit si Pedro lamang ang nakalakad sa tubig at yung 11 ay hindi nakapaglakad sa tubig? Tanungin mo nga yung katabi, sa palagay mo, bakit si Pedro lang ang nakalakad sa tubig? Yung iba hindi nakalakad sa tubig. Anong sabi? Anong sagot? Hindi na nampalataya? Ano kaya? Nag-alinlangan? Takot sa tubig. So, baka hindi marunong lumangoy. Ganon, iba-iba. Pero ang pinaka-tunay na sagot diyan, kaya si Pedro ay nakalakad sa tubig kasi si Pedro po ay umalis sa bangka. Sabihin mo sa iyong katabi, hanggat hindi ka aalis sa iyong kinalalagyan, saan ka man naroroon ay wala kang mararating sa buhay. Kahit pa ikaw ay nagtapos ng maraming kurso, graduate ka ng college, tapos may masteral degree ka pa, tapos may kung ano-anong may doctoral degree ka pa. Pero hindi ka pa rin magtatagumpay sa buhay kung hindi ka aalis, mag-a-apply ng trabaho, o kung hindi ka hahakbang, o hindi mo iiwanan yung iyong kinalalagyan kung saan ka na andoon ngayon. Gusto ng Diyos na tayo ay malayo ang marating sa buhay. Habang ikaw ay nakatingin sa Kanya, si Lord ay magre-reveal sa iyo ng mga bagay na gusto niya na ipagawa sa iyo. As long as you keep focus on Jesus, malayo ang mararating mo sa buhay. Kapag nakapokus ka kay Jesus, malayo ang mararating mo sa buhay. Hindi ka hanggang dyan lang, ganyan lang. Sabihin mo nga sa iyong katabi, naniniwala ko, malayo ang mararating mo sa buhay. Just keep focus on Jesus. Kapag sinabing keep focus on Jesus, hindi naman yung pa-screenshot nga ng picture ni Jesus at titingnan ko ako sa kanya lang. Hindi ho yun ang ibig sabihin.
Hindi ganun ang ibig sabihin ng keep focus on Jesus ay dapat ay nakatingin ka lagi sa kanyang picture o sa litrato. Hindi, ang ibig sabihin po niyan, yung kanyang teaching ay dapat ay sinusunod mo palagi. Ha? Dapat yung kanyang presence ay ini-invite mo lagi sa buhay mo. Dapat ay hinihingi mo palagi yung kanyang direksyon na i-guide ka. Kapag meron kang mga suliranin sa buhay, dapat siya ang iyong unang-unang tinatawag, hindi Bombay. Pagka nagigipit ka, nag-aas sa kanya, agad ikaw nag-aas ng help. So, ibig sabihin, siya yung priority mo na hingan lagi ng tulong. Kasi ikaw ay nakapokus lamang sa kanya. Ngayon, mga kapatid, when you lose your focus on Him, ano ang mangyayari? Pwedeng may stuck up ka na sa iyong sitwasyon. Alam niyo po, habang kayo po ay nakapokus sa Panginoon, ang tagumpay ng iyong buhay ay mayroong progression. Sino nakakakilala kay Mike Tyson? Hindi kilala ng iba. I-research nyo na lang sa Google. Yung mga baby boomers, mga millennials, siguro baka kilala pa. Yan. Mga centennial kilala yung mga boksingero ho yun, si Mike Tyson. Siya po ay kauna-unahang naging world heavyweight, world champion at the age of 20, pinakabatang heavyweight world champion. Kilala siya sa buong mundo. Dahil po sa boxing. Pero, dahil po siya po ay na-defocus, nawala siya ng focus sa kanyang training, hindi na masyadong nagko-concentrate sa training, yan. Tapos, kumakain ng mga kung ano-ano, nag-iinom o naglalasing. So, wala na siyang disiplina sa kanyang sarili. Tapos, na-involve pa siya sa mga iba't ibang mga scandals. So, ibig sabihin, dahil wala na siya sa concentration sa kanyang pagboboksing at nakatuon na ang kanyang isip sa ibang bagay, wala na siyang disiplina sa kanyang sarili, hindi na siya nag-exercise. Dati naman, ginagawa niya, nag-exercise siya para mapanatili ang kanyang tatag at tibay ng kanyang katawan na hindi niya na ginagawa yun. So, ibig sabihin na iba na ang kanyang attention na wala na doon sa pagboboksing. At noong 1990, akala niya mananalo pa rin siya dahil siya ay heavyweight world champion, pinakabatang champion. Pero natalo po siya ni Buster Douglas noong 1990. Dahil si Buster Douglas ay pinaghandaan niya talaga yung laban nila ni Tyson. Talagang siya nag-concentrate araw-araw sa pagpapractice. At kahit may mga nag-i-invite sa kanya na mag-inom o maglasing kung ano, hindi ba nakapokus lang siya sa pagpapractice. Kasi ang isip niya ay tatalunin niya si Tyson. At yun nga po ang nangyari. Natalo po ang world heavyweight champion na pinakabatang naging champion sa buong mundo, si Tyson. Bakit? Siya natalo. Malayo pa sana ang kanyang mararating sa larangan ng boxing. Kaya po siya natalo kasi nawala na siya sa concentration. Siya po ay na-defocus na. Hindi ibig sabihin, yung tagumpay mo ngayon, nangangahulugan, na tagumpay ka pa rin bukas. Kapag ikaw ay na-defocus, your success today will become your failure tomorrow. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, para hindi ka mawala sa track of success, just keep focus on what you are doing. So, focus on developing yourself, improving and developing yourself. Halimbawa, kayo po estudyante, ibig sabihin, nasa track ka ng kasali ka sa mga honor, anong gagawin mo? Di lalo mo pagbutihin. Magbasa ka ng mga books, mag-aral ka, magtanong, kausapin mo ang ChatGPT, ganon. Magtanong ka at tatalino ka. Pero ang tanong mo naman ay may kinalaman doon sa iyong pag-i-improve at pag-develop ng iyong knowledge, hindi yung, what is your crush? Ay, wag yun. Mamaya, iba na ang takbo ng iyong buhay. Magtanong ka ng mga knowledge. Okay? Hindi puro emotion lang. Okay, so, ano po ang mangyayari kapag tayo ay na-defocus? You will remain where you are. May stop up ka, mananatili kang hanggang dyan ka na lang. Gusto niyo po bang hanggang dyan na lang kayo? Yung mga alagad ay meron din po silang pagkakataon
na makaranas na makalakad sa tubig. Kaya lamang ay hindi sila nakalakad sa tubig dahil maaaring sila'y nagduda sa ating Panginoon. Si Lord ba kayo? Baka naman hindi. Makakaboses lang. Kasi hindi naman talaga nila nakikita dahil sobrang dilim. Baka kaboses lang. Pwedeng sila'y nag-alinlangan or pwedeng, si Lord ba yun? Ay, I am not interested. Matutulog na lang ako. So parang hindi na sila tumingin sa Panginoon, mas pinrioritize na lang nila. Siguro, mas masarap ang matulog kasi pagod. Mas masarap ang magpahinga. O baka ayaw lang nilang mabasa. O baka ayaw nilang mag-fail. Ano po ang kaya ang naging dahilan? Maraming dahilan kung bakit ang mga tao ay nananatili sa kanilang kinalalagyan. Kagaya ni Mike Tyson, no? Na hindi lang siya nanatili sa kanyang kilalagyan, kundi nawala na siya doon sa track ng tagumpay. At yan ay pwedeng mangyari sa ating lahat when we lose our focus on Jesus. Kapag tayo po ay nakapokus sa Panginoon, maraming mga bagong bagay ang Diyos na gagawin sa ating buhay. Ang Diyos hindi nauubusan ng maraming bagay o ng bagong bagay na kanyang gagawin sa atin. Ang Diyos laging may mga bagong himala, may mga bagong blessings, meron siyang mga bagong tagumpay na ipaparana sa atin, mga bagong mga patutuo. Your testimony yesterday, hindi na masyadong convincing today. So, anong gagawin ng Panginoon? Gagawa ulit siya ng bago. Ngayon, habang nakatingin ka sa Panginoon, habang nakapokus ka sa Kanya, marami siyang gagawin na magaganda sa iyo, mga kakaiba at bagong bagay. Pero kapag hindi ka na sa Kanya nakatingin, ang patutuo mo, hanggang doon na lamang. Alam niyo po, 5 years ago, ako po ay na-promote, tapos nakausap ko ulit. Ang patotoo mo na lang, anong nangyari 5 years ago? Anong nangyari 2 years ago? But today, dahil di-focus ka na sa Panginoon, wala ka nang maipatotoong bago. Sino dito ang ngayong buwang ito ay mayroong ipapatotoo na may bagong ginawa ang Diyos higit doon sa nakalipas na buwan sa kanyang buhay? Ako nga, may papatotoong bago sa inyo eh. Yun hong aming supa ay luma na. Pinag-pray ko, sabi ko sa supa, mapapalitan ka in Jesus' name ng bago. Alam niyo po ang nangyari. Noong nakaraang linggo, may nag-message sa amin na kami daw ho'y magkita diyan sa mall at kami daw ho'y bibilihan ng supa. Hindi ho na-attend yun sa ating simbahan. Binilihan kami ng supa. So, ibig sabihin, mga kapatid, kapag ikaw ay nakapokus pala sa Panginoon, hindi ka mauubusan ng patutuo. Pero pag hindi ka na sa Kanya nakatingin, yung patutuo mo, hindi na madadagdagan. Wala ka ng ibang bagong maipapatutuo. Ang patutuo mo, baka yung, alam nyo, 10 years ago, alam nyo po, last 5 years ago, ay luma na. Pero kapag ka sa Panginoon ka nakatingin, hallelujah, hindi ka mauubusan ng ipapatotoo patungkol sa mga dakilang bagay. Sabi ko, buti na lang, di ako nakabili agad. Kaya, minsan, mahalaga yung, maghintay ka sa Panginoon. Wait upon the Lord. So, mga kapatid, that is a real story. Si Peter, bakit siya nakalakad sa tubig? At yung iba, hindi. Nanatili na laang sila doon. Dahil malamang hindi na sila sa Panginoon nakatingin. Saan na sila nakatingin? Baka sa problema na doon sa, ayoko, baka ako lamigin. Ayoko, baka mag-failed ako. Ayoko, baka hindi si Lord yun. Ayoko, mas masarap ang magpahinga. Ayun, nanatili na lang sila doon. So, kung gusto mong marayo pa ang marating mo sa buhay, just keep focus on Him. Kaya sabihin mo sa tabi, huwag kang papayag na hanggang dyan ka lang. Tingnan ninyo, basahin natin yung verse, ha? Then Peter got down out of boat, walked on the water, and came toward Jesus. Ilan ba sila na magkakasama na nasa bangka? 12. Pero, nasan yung 11? Nasa bangka.
O ano, baka nagpapa-level up. Samantalang yung isa, nakikipag-conversation kay Jesus. Samantalang yung 12, sino kaya ang kakausap nila? Baka may kachat na iba. O baka may ibang kausap. O baka tulog. So dahil si Peter ang mayroong conversation, siya yung mas higit, mas nakalamang, at mas malayo ang narating kaysa doon sa 11 niyang mga kasama pa. Kaya mga kapatid, para hindi tayo mapag-iwanan, para hindi tayo maging left behind sa buhay na ito, just keep on looking unto Jesus. Kaya we as a church, kapag hindi na po tayo nakapokus sa Panginoon, yung iba po mga church ay hindi na lumalago. Our church is multiplying. We are 34 satellite churches in Pangasinan. But not all churches is like that. Marami po akong nung dumating ako dito, ay gayon na yung church. Hindi na nag-multiply. Gayon pa rin hanggang ngayon. Yung pastor, yung pa din. We have 65 pastors. Ngayon, hindi ito para ipagyabang. Kundi sinasabi ko lang sa inyo na kaya tayo ay malayo ang nararating because I keep focusing on Jesus. Yung iba siguro, na-focus na lang sa politiko. Yung iba'y nawala na sa tamang direksyon. Kaya, dahil defocus, nagiging left behind ang isang tao kapag siya ay nadidefocus. So, you will be left behind. You will remain where you are. Kaya, sa inyo po, kayong mga working, ikaw ay mapopromote o mananatili ka sa iyong trabahong yaan, depende sa kung nasaan ang iyong focus. Then, pangalawa, ano ang mangyayari? You will be ruled by fear. Paghaharian ka ng takot. Ang takot ang maghahari sa buhay mo. Basahin po natin yung sinabi dyan sa Matthew 14 verse 30. But when he saw the wind, he was afraid. So, pause muna tayo doon. Doon muna tayo mag-focus. But when he saw the wind, ano ang nangyari? He was afraid. Nung si Jesus po ay naandoon sa tubig, sabi ni Peter, Lord, pupunta ako dyan. Ang sabi ni Jesus, sige, punta ka dito. At siya nga po ay nag-take ng risk. At siya po ay humakbang. At siya nga po ay nakakapaglakad. Habang nakatingin siya sa Panginoon, nakakalakad siya. Uy, ang galing! Ang galing! Oh, kaya lamang bigla pong may dumating na hangin. Uy, agi! Agi! Nasa tubig nga pala ako. Alam niyo po, siya daw po ay natakot. Kailan siya natakot? Nung nakatingin kay Jesus ba? Natakot siya nung nakatingin kay Jesus? Kailan siya natakot? Nung siya napatingin sa wind. Alam niyo po, mga kapatid, kapag nawala yung ating focus sa Panginoon at na-focus na tayo sa ating mga kakulangan, problema, mga babayarin. Naku, may babayaran nga pala ako, di ba? Naku, may maniningil pala, kakabahan ka na. Matatakot ka na. Naku, mababayaran ko pa kaya ang utang ko. Naku, gagaling pa kaya ako. Ang dami mga napasok sa iyo na mga negative thoughts. Kapag ka ikaw ay nadifocus na sa Panginoon, yung negative thoughts, yan na, papasok na sa iyong isip. Manganganak na ng mga negative yan. Alam niyo po, ang takot ay nakaka-paralyze ng buhay. Nakakapagpawala sa tamang direksyon. Nakakapagpahina ng loob. Si Prophet Elijah, siya po ay nakakapagpababa ng apoy. Isang prayer lamang niya, nababa na agad ang apoy. Meron pong isang babae na nagbanta sa kanya na siya po ay papatayin. At nung kanya pong marinig na siya daw po ipapatayin, bigla po siyang natakot. At siya po ay tumakbo. Try to imagine that. Di ba pagka nagpe-pray siya, nakakapagpababa ng apoy? Anong nangyari? Ba't siya tumakbo? Nung siya ay pinagbantaan. Di ba siya pwedeng mag-pray at magpababa ng apoy? Kahit gaano ka ka-anointed, kahit gaano ka ka-powerful, kapag naunahan ka ng takot, sira ang diskarte mo sa buhay.
Kahit gaano ka katalino, gaano ka kagaling, gaano ka kahusay, pag naunahan ka ng takot, nasisira na ang diskarte mo sa buhay. At yun, iniwanan na niya ang kanyang misyon. Yun pong mga babae na nakakita kay Jesus nung si Jesus ay mabuhay. At sabihin ng Panginoon, sabihin mo sa aking mga alagad na ako'y nabuhay. Dahil po sa takot ng mga babae, hindi nila sinabi yung magandang balita. Dahil sa kanilang takot. Alam nyo po, sometimes, yung takot, yan po yung pumipigil sa atin para hindi natin maipatotoo yung mga magagandang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa atin. Dahil po sa takot noong mga magulang, nung lalaki na na nakakita, 'di ba? Dahil sa takot na siya po'y itiwalag sa kapulungan ng mga Hudyo, hindi po nila nasabi na si Jesus talaga yung nagpagaling doon sa kanyang anak. Dahil sa takot, hindi nila napanindigan yung truth. So, we must not allow fear to paralyze ourselves. Kaya sometimes, pwede ka naman maging matagumpay eh. Pwede namang malayo ang marating mo sa buhay eh. Pero dahil pinagharian ka ng takot, tuloy yung mga opportunity na dumadaan sa buhay mo, hindi mo na-grab tuloy. May offer sa iyo sa ibang bansa, ay, sa takot ko, hindi ako marunong mag-English, ayoko na. Natakot ka. No? Pinag-a-apply ka. Malaki ang offer sa trabaho, maganda. Dahil sa takot mo, dahil baka hindi ako matanggap. Kukuha ka ng board exam, pero natakot ka, baka hindi ako makapasa, wag na lang. Pwede din naman magtrabaho kahit hindi ako nag-take ng board exam. Dahil sa takot na yon, ang daming mga opportunity ang nawala sa iyo. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, lakasan lang ng loob yan. At ang lakas ng loob ay saan manggagaling? Sa Panginoon, kapag ikaw ay nakatingin sa Kanya. Iba po yung lakas ng loob galing sa iyong natapos. Hindi, magaling ako, nag-aral kasi ako graduate kasi ako You are just depending on your own strength. Hindi, tsaka kilala ko yung mag-i-interview sa akin. Easy lang yan. Nagtitiwala ka sa iyong lakas. Pero, yung ikaw ay nakapokus sa Panginoon, yun ang tunay na confidence. Kapag nakapokus ka sa Panginoon. Ano ang nangyari kay Peter? Nung siya ay mawala ang kanyang tingin sa Panginoon at mapatingin siya sa wind, mapatingin siya sa mga alon, siya ay natakot. Tumataas ang bilihin, ikaw ba'y natatakot? Tumataas ang gasolina, ikaw ba'y natatakot? Meron kang nararamdaman na kung ano-anong masakit, natatakot ka, baka cancer na ito. Masyado ka namang advance mag-isip, cancer agad, baka gutom lang yan. Pero dahil sa iyong takot, kung ano-ano na ang napasok sa iyong isip, kung ano-ano ang iyong naiisip. At alam niyo po ba, ang takot, yan po ang number 1 weapon ni Satanas para i-paralyze at hindi maging productive ang ating buhay. Kaya, ang takot, kapag yan ang ating pinangibabaw sa ating buhay, the devil will move. But when you have faith, ang Diyos ang kikilos. You know, nasabi ko na sa inyo, di ba, na ang fear at saka faith, parehas lang. Ang fear at saka faith is just the same. Ang fear is a belief, paniniwala. Ang pananampalataya is also a belief. But what is the difference aside do sa spelling? Ito yan. Ang fear, believe that something bad will happen to you. Something bad will happen. You believe that something bad will happen. That is fear. Halimbawa, may opportunity ka namang makapag-take ng board exam. Pero hindi ka nag-take. Bakit? Naku, baka hindi ako makapasa. Sabi nila, mahirap daw ang exam ng accountancy. Mahirap daw mag-exam ng sa bar exam. Ang hirap daw. Wag na lang. Paniniwala mo yun. Naku, magbi-business tayo. Taghirap ngayon. Baka malugi lang tayo.
Takot ang nagkokontrol sa iyo. You believe that something bad will happen. So ano ngayon ang faith? Ang faith iba, kabaligtaran. You believe that something good will happen to you when you try, when you make a move. Halimbawa, ganito. Kung kaya nilang makapasa, ako, kaya ko ring makapasa dahil kasama ko si Lord. That's faith. Kung yung mga hindi nakakakilala kay Lord, pag nagbi-business, ay nagiging successful, ako, mangyayari din yun sa akin dahil nasa akin ang Panginoon. Di ba? So, kaya, alin ang pinaiiral mo lagi sa iyong buhay? It is faith or fear? Ikaw ang pipili. So, do not allow fear to control your life. Kailangan ang pananampalataya ang siyang laging maghahari sa buhay mo. At ang faith, yan ay lalakas lamang ang pananampalataya mo kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos. Kapag lagi kang nakakarinig ng mga mensahe, ng mga pangangaral patungkol sa salita ng Diyos, yung faith mo, lumalakas ang loob. Lumalakas ang loob mo. Samantala, kapag ka ang lagi mo namang mga naririnig, ay mga kung ano-ano mga balita, mga negative news, mga kung sino-sino mga vlogger, mga negative ang mga sinasabi, yan, magsisimula ka ng matakot. Pati ikaw, magiging negatibong tao ka na rin. Do not follow yung mga taong lagi na lamang negative ang sinasabi sa gobyerno. Negative ang sinasabi sa ibang tao. Pangit lagi ang sinasabi. Bakit? Someday, magiging kagaya ka na din nila. Ang ipalaw ninyo yung nagbibigay sa inyo ng mga magagandang kaisipan, mga good ideas, bright ideas, and right perspective. So, ang paglayo ng iyong pupuntahan o ang pananatili mo sa iyong sitwasyon ay depende sa mga pinapalaw mo na mga vlogger. Kung gusto ninyo na rin lang kayong manood na manood, yung mga successful ang inyong mga panoodin, and you will become like them someday. So, yan po ang pangalawa na danger. Ang pangatlo pong danger, kapag ikaw ay nawala sa focus, you will begin to sink in the midst of trials. Ikaw ay lulubog. Maaring ang iba po sa inyo ay down. Yung iba hindi down. Yung iba walang pang down. Yung iba talaga ay maraming problema. Yung iba talagang lubog na sa problema. Hindi na nila alam kung anong kanilang gagawin. But I am telling you, kapatid, baka kaya ka lang lumubog ay dahil na mali ang iyong focus. Baka kaya lumubog ka sa utang na mali ang iyong focus. Baka ka lumubog sa kasalanan ay dahil baka mali na ang iyong focus. Baka lumubog ka sa kahirapan kasi iba na ang iyong focus. So pansinin natin ha. Basahin po natin yung Matthew chapter 14 verse 30. He was afraid and beginning to sink. Natakot? Anong kasunod? Dahil sa takot, yung takot, na-defocus, wala na ang focus niya sa Panginoon, yun. Palubog na siya. As long as you are looking unto Jesus, hindi ka lulubog. Pero kapag ka ang iyong tingin ay wala na sa Panginoon, kundi nasa iyong problema, nasa iyong kakulangan, nasa iyong imperfection, ikaw ay palubog na. Tingnan ninyo ng tingnan ang inyong weakness. Tumingin kayo ng tumingin sa inyong mga kahinaan. Tumingin ka ng tumingin sa mga nangyayari sa iyong paligid. At ikaw ay may stuck up na at ikaw ay lulubog. Lagi mo sabihin, wala kaming pera. Mahirap lang kami. Ang nanay ko hindi nakagraduate. Ang tatay ko walang trabaho. Ganito na kami. Kapag doon ka nakapokus palagi, palubog ka ng palubog. Kaya ganito na lang ako. Ipinanganak kaming mahirap. Mamamatay na kaming mahirap. Grade 1 lang ang tinapos ko. Masyado kang nakatingin lagi doon. Sabihin mo sa iyong katabi, keep your eyes on Jesus. Focus on Jesus. Anong sabi ni Paul? Yung mga nakapokus kay Jesus, ganito ang lagi niyang sinasabi, I can do
all things through Christ who give me strength. Pwede ba sabihin natin ulit? 1, 2, 3, go. I can do all things through Christ who give me strength. Yun ang laging sinasabi ng mga taong ang focus nila ay nasa Diyos, nasa Panginoon. Pero yung wala sa Panginoon, ang kanilang focus, kundi nasa bagay sa mundong ito, nako, pahirap ng pahirap ang mundo. Kaya huwag ka nang mangarap na umasenso pa ang buhay mo, wala kang mararating. Alam mo naman sa Pilipinas, kurap ang mga tao. Nako, ganyan tayo, mahirap tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, sa Diyos ka tumingin. Kahit po anong nangyayari sa bansang ito, pero ikaw ay nakatingin sa Panginoon, kapatid, kayang ibahin ng Diyos ang takbo ng iyong buhay. Amen? Sino ditong gusto niyang maiba ang takbo ng kanyang buhay? Dahil ang ating blessing, ang ating pag-angat, ang ating pag-unlad ay hindi nakasalalay sa mga politiko. Yan ay nakasalalay sa iyong focus sa Diyos at sa kanyang mga plano para sa iyong buhay. So, ano ba ang plano ng Diyos para sa buhay mo? Alam mo na ba ang plano ng Diyos para sa iyong buhay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, napakaganda ng plano ng Diyos para sa buhay mo. Ang sabi ng Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, to give you a future and I hope. Kaya, yan ang tatlong danger kapag ikaw ay nadipoko sa Panginoon. But I have a good news for you. Ano yon? Ano naman ang mangyayari kapag ibinalik mo ang focus mo kay Lord? Maaaring ikaw ngayon nadipokos. Dati ikaw ay talagang in love kay Lord. Ngayon, hindi na masyado. Ang dami ng mga gumugulo sa iyong isip. Iba na ang iyong direksyon. Dati ginagamit ka ni Lord. Ngayon, hindi na. Malayo ng iyong isip sa Panginoon. No matter how far you travel in a wrong direction, you can still turn around. Pwede ka pang bumalik. Sabihin mo siyang katabi, pwede mo pang ibalik ang iyong sarili kay Lord. Yan. What will happen kapag ibinalik natin ang ating focus sa Panginoon? Ready na kayo? Number 1, makikita natin sa kwento. Diba si Pedro, nung siya'y mapatingin doon sa hangin, bigla siyang lumubog. Pero, naalala nga pala, si Lord kay Lord nga pala ako natingin. Anong ginawa? Tumawag siya kay Lord. Sabi niya, Lord, help me! At ano ang nangyari? So, number 1, makikita natin mga kapatid, He will answer when you call on Him. Kapag ibinalik mo ang focus mo sa Kanya, siyempre, sa Kanya ka tatawag at hihingi ng tulong. Hindi sa hangin. Sa Kanya. At ano ang ginawa ng Panginoon? Tumugon agad siya nung siya po ay tumawag sa Panginoon. Sabi niya, Lord, help me. Kapag ikaw ay nadifocus at nakikita mo ang iyong sarili, na ikaw ay palubog na ikaw ay natatabunan na ng maraming alon, ng problema ng buhay, sabihin mo sa iyong katabi, isang tawag mo lang kay Lord, He will come and rescue you. I-rescue ka niya. At ang pangalawa, kapag ibinalik mo ang iyong focus sa Panginoon, He will lift you up from where you have sunk. Hindi ko alam, maaaring ikaw ngayon ay lumubog sa utang, lumubog sa problema, lumubog sa kasalanan, ikaw ay lumubog na sa kahirapan. Hindi ko alam kung saan po kayo nakalubog ngayon. Lubog sa sakit, sa depression. But I am telling you, when you keep your eyes, when you turn your eyes to the Lord, saan ka man nalubog? Ikaw man ay lubog na lubog ngayon, huwag kang mag-alala. Kaya kang iahon ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kaya kang iahon ng Lord. Ikaw man ay bagsak na bagsak ngayon. Ano po ang ginawa? Agad siyang inabot ng ating Panginoon. Siya po ay iniahon ng Lord. Kaya maaaring ikaw financially, ikaw ay down ngayon, ikaw ay bagsak, marami kang utang, marami kang mga sakit, marami kang problema. Hindi mo alam kung paano ka makakaahon.
Pero si Lord, kaya niyang gumawa ng himala sa iyong buhay at kaya ka pa din niyang iahon. At ito po yung pang-tatlo, He will bring peace to your life. Pagkaakyat daw po nila sa bangka, naging payapa ang lahat. Naging payapa, nawala ang hangin, nawala ang bagyo, at tumahimik ang lahat. So, ibig sabihin, kapag si Lord ay kasama mo, maalon man sa paligid, pero magiging payapa ang buhay mo. Amen? Palapakan natin si Lord. When we say peace, peace is not the absence of trial and trouble. Peace is the presence of God, even though you are walking dito sa mundong ito na maraming problema. Pero ang buhay mo ay magiging panatag at magiging payapa. You have nothing to worry and you have nothing to fear kapag si Lord ay kasama mo sa bangka. Amen? Tanungin mo yung katabi, sinong kasama mo sa iyong bangka? Yeah. Sino ang kasama mo sa iyong pag-aaral? Sino ang kasama mo sa iyong negosyo? Sino ang kasama mo sa iyong trabaho? Sino ang kasama mo sa bangka? Isama mo na ang gusto mong isama. Pero wag mong kakalimutan yung may-ari ng langit at lupa, yun si God. Amen? Kalimutan mo na na pasakayin ang iba, pero wag mong kakalimutang pasakayin si Lord. Amen? Ibig sabihin, wag mong kakalimutan na isama ang Lord sa journey ng iyong buhay. Amen? So, today, let's stay focused on what God has commanded us to do. Let's stay focused on our mission. Let's stay focused on Jesus. Dahil may maganda siyang plano para sa buhay mo at para sa buhay ko. Para sa buhay nating lahat. Amen? So let us pray. Father, thank you so much. I believe na gusto mo kami na ang aming paningin ay nakatuon sa inyo. Gusto mo kaming hanguin sa kaguluhan at gusto mo kaming bigyan ng kapayapaan. Lord, minsan, hindi po namin alam kung ano ang gagawin namin. Hindi po namin alam kung saan kami tatakbo, saan kami pupunta. But thank you, God. Tinuro mo sa amin kung kanino kami dapat mag-focus, kanino lamang kami dapat tumingin. At yun ay sa inyo, Panginoon. At kapag kami ay nag-focus sa inyo, Lord, kami po, ano man ang sitwasyon namin, kami po ay inyong tutugunin. Kami po ay inyong iaahon at ang buhay po namin ay gagawin ninyong mapayapa. Thank you, Lord, sa mga taong dinala mo dito ngayon. I believe, Lord, na may maganda kang plano para sa kanilang buhay. Sa lahat ng mga kabataan, millennials, Gen Z, at sino pa mang mga nandirito na generation, I pray, Lord, kumilos ka sa kanila. Magpakilala ka, Lord, sa kanilang mga buhay. Bless them, O God. Touch them today. At mauhaw sila sa inyong mga banal na salita. I declare open heaven, Lord, sa kanilang mga buhay. Hindi sila mananatiling hanggang ganyan lamang. Iaangat mo ang mga buhay nila. Papagtatagumpayin niyo po sila. Patunayan mo na ang lahat ng nag-focus sa inyo, Lord, ay hindi nabibigo at hindi napapahiya. Yes, pwede bang ilagay natin ang ating mga kamay sa ating puso? Manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil ikaw ang laging umaalalay sa akin. Kapag ako'y natutumba, ikaw ang nagtitindig. Kapag ako'y lumulubog, ikaw ang nag-aahon. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang nagpapalakas ng loob. Panginoon, patawarin niyo po ako. Kung minsan, ako po ay nadidifocus. Kung minsan, nawawala po ako sa concentration. Pero ngayon, Panginoon, ang aking pong puso at isip ay itinutuon ko lamang sa inyo. Linisin mo po ang aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon,
Gamitin mong pagpapala ang buhay ko para sa maraming tao. In Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, bless your people, O God. Panibagong lakas, panibagong pag-asa, panibagong buhay ang ipagkaloob mo sa inyong mga anak. Bless your people. Yung mga walang trabaho ngayon, ay bigyan mo ng trabaho. Yung mga walang project ngayon, ay bigyan mo ng project. Yung mga estudyante na mag-e-exam, Lord Jesus, give them a wisdom from above. I-provide mo ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Yung mga financially down ngayon, I declare blessing sa kanilang mga buhay. Lord, yung mga mayroong mga karamdaman na iniinda sa katawan, I declare complete healing in Jesus' name. And I declare deliverance to those people who need deliverance. And Lord, I declare salvation to their family in Jesus' name. Lord, dinideklara ko ang pabor ninyo ay maranasan na inyong mga anak. Walang JA1 people na maghihirap, walang maghihikahos, walang anumang aksidente o kapahamakan na magtatagumpay sa kanilang buhay. As they keep focus on you, Lord, iingatan niyo po sila sa sila pumunta. In Jesus' name, Amen and Amen.